Diyos ko po. Oo, ang mga ipinalit sa posisyon. Kasi alam naman natin na ang tawag din na? Yun si Cesar Chavez, di ba? Hindi yung boksingero, si Julio Cesar Chavez, hindi yun. Mga gago pala kayo eh. Yung si Cesar Chavez, hindi yung boksingero, magaling na boksingero, pero hindi yun. Si Cesar Chavez ng Presidential Communications Group Presidential Communications Office ay kamakailan nagbitiw. Tangina, paano ka ba naman hindi magbibitiw? Ang tigas ng ulo, no? Tangina, kung meron kang halimbawa, ako si Chavez. Puta, magbibitiw din ako. Puta, ganyang kabopols yung pinagtatanggol ko. Ganyang katanga yung presidente ko. Miski ako lalayas eh. Putang ina niya kung anak nga ako niyan eh. Kung anak nga ako niyan, di ba tagal na ako nag-stowaway? Tanga na, ganyan ang tatay ko, may topak. Hindi na rin ako magtatagal pag gaganon, lalayas na ako. So ito naman, si PCO, kasi kilala namin yan si Cesar Chavez. Dati rin kasing naging communications officer ni Isko. Magaling yan. At saka may prinsipyo kasi yan . Yan yung tao na kapag sinusunod mo siya, matalino kasi yan, magaling yan talaga. Pag sinusunod mo siya, kasundo kayo. Pag di mo na siya sa sinusunod, may prinsipyo yan, lalayasan ka niyan. Siyempre, bakit pa tayo magsasama? Hindi mo na nga ako sinusunod, magsasama pa tayo. Tanga ka ba? So ngayon, etong si Chavez umalis. Pinalitan si Chavez. Oo, pinalitan si Chavez, mga bossing. Ang pumalit kay Chavez ay isang lalaki hindi ko kilala, pero yung babae kilala natin. Lupit. Sabi ko nga, wow. Nagpunta lang ako ng Malaysia. Sabi ko, tama talaga yung landas na tinatahak ko. Mantakin mo, galit na galit ang Kongreso sa vloggers. Gigil na gigil ang Kongreso sa vloggers. Pati si General Torre, binabanatan ng mga vloggers. Pero putya yan, vloggers ang kanilang hinahire ngayon para maging aso. Putang ina talaga, mga walang prinsipyo. At ano ang qualification? Ano ang qualification, mga bossing, ng mga taga-gobyerno? Kailangan, unang-una sa lahat, kahit wala kang pinag-aralan, kahit swangit ka, kahit pinaglihi ka sa sama ng loob, kahit na ikaw ay ininuman ng sandamukal na mga pamparegla nung ipinagbubuntis ka, putang ina, basta galit ka sa mga Duterte, pasado ka na. Ganun lang ang qualifications ngayon, mga bossing. Kasimple-simple ha. Basta galit ka sa Duterte, ipakita mo sa social media mo, sa mga vlogs mo, gigil na gigil ka sa Duterte, may pag-asa ka sa bayan. May pag-asa kang maging kawani ng gobyerno, mapapasahuran ka ng mga mamamayang Pilipino. Yung mga buwis ng taong bayan, magiging ka ng kasapakat sa pagwawaldas nito. Antindi, mga bossing. Vlogger kahapon, Yusek kinaumagahan. Napakagaling ng nitong babae na ito. Oo. Tapos nagagalit siya tungkol sa fake news ha. Mainit ang ulo niya daw tungkol sa fake news. Putang ina niyan. Eto, hindi ba fake news to? Ayan, yan ang fake news. Oo, yan ang fake news. Ay, hindi pala fake news yan. Fake na relihiyoso. Fake religious. Yan ang faking relihiyoso. Pucha yan. Mantakin mo, humahalik siya sa kamay ni Pope Francis. Humahalik siya sa kamay ni Pope Francis. At nalulungkot daw siya na may sakit si Pope Francis. Tanga ka ba? Tanda-tanda na yan At saka bago yan maging Santo Papa, iisa na lang ang baga niyan Walang baga ba o kidney? Basta iisa na lang yan. Tapos ngayon, bait-baitan tong animal na to.
Nakala mo ang bait-bait, humahalik ka pa sa... Alam mo kung sinong humalik kay kay Jesus bago siya ipako sa krus? Putang ina, si Judas. Yung mga ganyang gawain, humahalik-halik pa. Pero masamang tao naman, si Judas yan. O bakit ko masasabing peke itong pagiging relihiyoso ni Marcos? Tangina, humahalik ka sa kamay ng Santo Papa. Tapos, meron kang history ng pambababoy ng simbahan. Walang hiya kayo, 16 na araw niyong binaboy yung KOJC. Sinira niyo yung simbahan. Binalahura niyo yung karapatang pantao ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Tas ngayon, reliyoso ka, awang-awa ka kay awang-awa ka kay Pope Francis. Baka mamaya niyan dahil sa halik mo, hindi pa makarating sa langit yan si Pope Francis. Sa sobrang kademonyuhan mo. Diba? Walang hiyan to. Kapal ng pagmumukha mo. Hindi ka nga makapagpa-drug test eh. O baka mamaya niyan, may pulbos pang maiwan dyan sa kamay ni ni Pope Francis. Lalo pa magkasakit yan. Mabalik tayo mga bossing. Doon sa isang putang inang ganda. Congratulations Oo, isa na naman pong Castro. Meron na naman po tayong bagong Castro na kamumuhuyan at paglalaruan. Ayan meron siyang sinasabi dito. Sabi niya, PBBM has no hand in gold sales by BSP. Putang ina mo. Paano mo nalaman yan? Kahapon lang nagbablog ka lang Ngayon eksperto ka na sa mga ginto-gintong binibenta ng BSP, animal ka? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang sarap-sarap kayang bumatikos sa mga taga-gobyerno. Mantakin mo, meron na tayong karapatan sa malayang pagpapahayag. Lahat ng mga kawatan ng mga taga-gobyerno, binabanatan natin. Tapos pupunta ka sa gobyernong pinakakurap. Utang ina, humanda ka. Araw-araw kang babanatan ng mga bantay ng pera ng taong bayan. Bakit? Pasahod ka na namin ngayon. Kumag ka. Kupal ka. Palamunin na namin ang buong pamilya mo. Kaya lahat ng sasabihin mo, lalabas sa bibig mo. Iisa-isahin namin. Putang ina ka, kailangan magtrabaho ka para sa Pilipino. Hindi ka magtatrabaho para kay Marcos Baka naman mamaya hinire ka dyan para... maging spokesperson din niya. Utang ina, kakaupo-upo mo pa lang, binabanatan mo na kagad yung mga statement ni Pangulong Duterte Tarantada. Hindi mo trabaho yan. Ang trabaho mo bilang isang Presidential Communications Office Undersecretary, pabanguhin si Bongbong Marcos, pabanguhin, hindi gawing abogado hindi ka abogado ni Bongbong, pababaguhin nyo siya. Maglalabas kayo ng mga bagay-bagay na ginagawa ng putang inang gobyerno na ito sa bayang Pilipinas. Kailangan lahat ng magandang ginagawa ipalabas mo. Aabangan namin Claire, aabangan namin, Attorney Claire. Yung mga propaganda mo, lahat ng magagandang ginawa ni Marcos, kailangan ilabas mo. Putang ina, mabuti kung may mailabas ka. Yun, kung may ilalabas ka. Abangan namin ito yung sinasabi niya Presidential Communications Office Undersecretary dismissed on Monday claims by former President Duterte that President Marcos had a hand in the Bangko Sentral ng Pilipinas sale of gold reserves, describing them as a campaign joke. Pucha yan. Anong kinalaman mo at anong nalalaman mo pagdating sa ginto ng Pilipinas? Punyeta ka. So anong gusto mo? Mas maniwala kami sa'yo kesa sa dating presidente na naging prosecutor, naging congressman, naging mayor, naging presidente ng Pilipinas? Putang ina ka. Sino ka para i-dismiss mo lang ng ganun-ganun yung sinasabi ni Duterte? Puta, mas marami ka pang alam kay Duterte? Ulul! Tangina mo, sino ka ba? Sasabihin mo na fake news. Putang ina ka, yung mata mo nga
Wala namang Pilipinong blue eyes Yung mata mo nga, hindi mo kaya ng hindi pinepeke. Tangina, saan ka makakita? Pango, tapos blue eyes. Ulul! Utangin na ka kung makapagsalita ka parang mas marami kang alam kay Presidente Duterte. Si Duterte yan, presidente yan Anong malay mo sa bentahan ng bentahan ng BSP ng ginto? Wala kang alam dun, Claire. Anong sasabihin mo? Wala kayong datos patungkol doon, putang ina nyo. Wala kayong datos doon, pero sa datos ng mga namatay sa war on drugs, kumpleto kayo, mga hayop kayo. Tanginan nyo. Alam na namin yung mga ganyang style nyo. Kaya ka hinire dyan dahil iisa lang ang qualifications mo. Ano yun? Galit ka sa mga Duterte, kaya ka hinire dyan. Ngayon, ito ang challenge ko sa'yo. Ang challenge ko sa'yo, araw-araw, dapat habang nandiyan ka, maghanap ka ng magagandang ginagawa ng gobyerno na to para sa Pilipinas. Yun ang trabaho mo. Hindi mo trabaho ang awayin ng mga Duterte. Hindi ka namin pinasusweldo dyan. Gusto namin na yung kinikita mo sa posisyon mo, gusto namin may kapakipakinabang kang ginagawa Hindi yung babanatan mo lang yung mga Duterte. Kailangan ipakita mo bukod sa pagbanat mo sa mga Duterte, with all the tools na mayroon ka ngayon, with all the resources of the taxpayers' money, maglabas ka ng mga balitang, mga nagawa ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas. At isa pang hamon ko sa'yo, bilang isang abogado, naniniwala ka ba na si Bongbong Marcos ay adik? Naniniwala ka ba? Kasi ang daming sinabi dito na naman ni Pangulong Duterte sa kanyang speech. Naniniwala ka ba na si Bongbong ay adik? Kung hindi ka naniniwalang adik si Bongbong, kumbinsihin mo na ngayon si Bongbong na magpa-drug test. Gamitin mo lahat ng katalinuhan mo. Baka naman isa ka din sa magsulong ng public office. Is a public trust, and drug test is not connected to public office and public trust. Baka naman magiging ka lang tagapagtanggol ni Bongbong Marcos. Ganun ba siya kahina? Kumuha lang ng tagapagtanggol Kaparehas niya pang wala ring alam. Wag ka magagalit Hindi ka private person. Hindi ka private person. Ikaw ngayon ay ano na. Ikaw ay itinalaga na at sumusweldo ka na. Susweldo ka na ng pera ng taong bayan. You are open and prone to constructive criticism or criticism. So wala kang karapatang magbalat sibuyas. Makapal naman ang mukha mo. Sa sobrang kapal ng pagmumukha mo, kakaupo mo lang, kumakahol ka na kagad. Putang ina, ang dami na talagang nahawa kay Tililing Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming